Kabayan, paki-explain lang kung sino ang tunay na threat to democracy. Anyway, bago natin pag-usapan yan, welcome sa aking Kabayan Paki-explain Lang podcast or KPEL podcast. Nung isang linggo, nasaksihan natin ang coronation, nomination ni Kamala Harris bilang nominee ng Democratic Party para sa pagka-presidente ng Amerika. Pero bakit ganon? Nung isang buwan lang si Biden ang kanilang nominee. Anyari? Di ba ang proseso bago ka manominate bilang presidente, kailangan dumaan ka muna sa pagsusuri at sa eleksyon ng iyong partido, at ang tinatawag sa proseso na ito ay primary election. Ang primary election ay kung saan ang mga botante ng isang partido ay mamimili sa mga kandidato nilang mga gusto maging presidente. Ngayon pupunta sila sa balota, whether Republican or Democrat or Independent, pupunta kayo sa balota at boboto nyo kung sino ang magre-representa ng inyong partido sa pagkapangulo. Sa Republican side, kung maalala nyo, tumakbo si Donald Trump, sila Vivek Ramaswamy, sila Nikki Haley, at sila Ron DeSantis, at nagdebate sila at sinuri ng mga botante ng Republican side kung sino ang kanilang magiging representative sa pagkapangulo. At ang nanalo nga ay si Donald Trump. So siya ang tinanghal ng Republican Party upang maging kandidato sa pagkapangulo sa general election. So primary election muna, tapos general election. Sa Pilipinas, wala nang ganito. Ang partido na mismong namimili. Hindi na bumoboto ang tao sa primary election. Diretso na kaagad sa general election. Wala nang primary sa Pilipinas. General na lang. Sa Amerika, primary muna, tapos general. Kagaya nila Bongbong Marcos, hindi naman binoto ng mga tao sa primary yan. Sa general na lang kaagad. Ang namili, yung partido nila. Yung partido sinabi, si Bongbong ang malakas, siya ang ating patatakbuhin. O si Robredo ang malakas sa partido natin, siya ang ating patatakbuhin. Sa Amerika, iba. Yung tao ang mamimili dahil yan ang democracy. Government of the people, for the people, and by the people. Hindi ko naman masasabing undemocratic ang style sa Pilipinas, kundi ito ang style dito sa Amerika. Primary election and then general election. Pero itong eleksyon na ito na darating, ang Democratic Party ay hindi na naglatag sa kanilang partido upang may pagpilian at suriin ang mga Democratic voters kung sino ang magre-representa ng kanilang partido. Maraming gustong maging presidente. Isa na dyan si Kamala Harris, Vice President Kamala Harris, si Gavin Newsom, gobernador ng California, at si RFK, Robert F. Kennedy Jr., ang mga mangilan-ngilan sa mga gusto maging presidente itong eleksyon na ito. Pero anong ginawa ng Democratic Party? Sinabi nila, wala nang primary election. Ang iboboto lang ninyo, kasi kailangan pa rin may bumoto. So ang nasa balota, iisang tao, si Presidente Joe Biden.
So paki-explain, kababayan, paki-explain. Nasaan ang boses ng mga tao dito? Kung ang iboboto nyo lang ay isang tao, hindi na kayo nakapamili kung sino ang pwede nyong maging presidente. Hindi na narinig ang boses ninyo. So, kabayan, paki-explain lang. Ngayon, nagkadebate si Donald Trump at si Joe Biden. At na-knock out ni Trump si Biden para siyang sinuntok ni Manny Pacquiao. Knockout! Natakot ngayon ang mga Democratic Party. Lalong-lalo na ang mga nagpopondo. Okay? So ang kampanya naman kasi ay hindi naman galing sa bulsa ng mga kandidato yan. May mga nagdo-donate. Mga ordinaryong tao at lalong-lalo na ang mga mayayaman para may mga maimpluwensya. Natakot ngayon ang mga nagdo-donate sa Democratic Party dahil nga na-knock out ni Donald Trump si Biden. So anong ginawa nila? Si Nancy Pelosi nagkaroon ng coup. Hindi yung military coup kundi internal coup. Pinaalis nila si Joe Biden. At sinabihan ang mga donor na wag na kayo magdo-donate kay Biden dahil matatalo tayo. Pero ito si Joe Biden, sa kanyang asar, pinili niya ang least popular na vice president sa buong Amerika upang makagante sa mga nagpatalsik sa kanya. Isa na doon si Barack Obama. Sinaksak siya sa likod, figuratively. At pinili niya si Kamala Harris. At wala na ring magawa ang impluwensya nila Barack Obama para magkaroon ng primary election at kinoronahan na lang, take note, kinoronahan na lang si Kamala Harris. Walang eleksyon, walang boses ang tao, kundi boses ito ng mga elite at mga mayayaman na donor ng Democratic Party. So kabayan, paki-explain na lang kung sino ang tunay na threat to democracy. Naging kandidato sa pagkapangulo si Kamala Harris na walang kaisa-isang boto sa mga tao. At kung maalala nyo, nung 2020 election, kumandidato din siya bilang pagkapresidente. Siya ang pinakakulelat dahil siya ang pinakaradikal sa mga lahat ng tumatakbo noong 2020 election. Pero ngayon, siya ang pinakababango dahil siya ang magiging tuta ng mga Democratic Party. Bakit kanyo threat to democracy si Donald Trump? Pati si RFK Jr., Robert Kennedy. Isipin nyo, Kennedy ang sa mga sikat na pamilya ng Democratic Party. Sinipa ng Democratic Party sa kanilang partido. Ginulangan nila. Hindi nila binigyan ng pagkakataon para tumakbo bilang presidente at irepresenta ang kanilang partido. Kailangan pa niyang umalis at mag-independent. Dahil ang Democratic Party ayaw nila ng kandidatong hindi nila makokontrol. Si Biden,
nakokontrol nila dahil nga may demensya na. Kaya nauuto na lang nila. Si RFK Jr. hindi. Kaya tinanggal na lang nila ang primary election. Ang kailangan nila ngayon, may bago silang tuta, si Kamala Harris. Nasan ang government of the people, for the people, by the people? Wala na po. Wala nang, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Simula pa lang yan ang kailang korupsyon. Ngayon, binabaliktad nila. Donald Trump is a threat to democracy. Dahil hindi nila makontrol si Trump. Sa makabilang salita, hindi siya threat sa democracy ng tao. Threat siya sa democracy o korupsyon ng mga Democratic Party. Dahil takot sila na ibulgar ang kanilang pangungurakot ni Donald Trump. Dahil ang makikinabang sa kanilang polisiya ay hindi kayo mga tao. Naghihirap na tayong mga tao sa inflation gawa ng kanilang korupsyon. Gumising-gising naman kayo. Kabayan, paki-explain lang kung bakit nawala na ang boses ng mga tao sa eleksyon na ito. Ang Democratic Party na sinasabi na kami ang defenders of democracy, ang kanilang ginawang pag-corona kay Vice President Kamala Harris ay napaka-undemocratic. Mga hipokrito. Hindi siya President Kamala Harris. Hindi siya magiging President Kamala Harris. Siya ay Queen. Gawain ng mga parliamentary ang kanilang ginagawa o mga royalty. Hindi ito democratic. Wala akong pakialam kung Republican ka, Independent ka o Democratic. Ang gusto ko lang, ayoko magpaka-hipokrito ang isang partido. Sinasabi nila kami ang defenders of democracy at si kabilang party ang threat to democracy. Pero ang ginagawa nyo ay napaka-undemocratic. Kurakot. Galing na tayo sa Pilipinas na puro kurakot. Bakit natin papayagan na dito sa Amerika manaig ang kurakot? Ibabagsak natin sa level ng Pilipinas ang Amerika kung susuportahan natin ang ganitong klaseng korupsyon. Okay kabayan, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Kabayan, paki-explain lang.